Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakayin natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, ako rin ay may itatanong. Ako po ay may asawa. Buntis po ako ngayon pero hindi ang aking asawa ang ama ng aking pinagbubuntis. Napagkasundo namin ng tunay na ama ng aking magiging anak na gagamitin ang kanyang apelyido sa pagpaparehistro ng Certificate of Live Birth kahit na ako ay may asawa. Pwede bang gamitin ng aking ipinagbubuntis ang apelyido ng aking boyfriend na siya ang tunay na ama ng aking magiging anak? Sana masagot ninyo ako. Maraming salamat. Mga kaibigan, bago natin talakayin ang ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Kung nabuntis ang isang misis ng ibang lalaki na hindi niya asawa, pwede ba niyang iparehistro at ipagamit ang apelyido ng nakabuntis sa kanya? Mga kaibigan, ang sagot natin ay pwede. Sa ilalim ng Republic Act 9255 o mas kilala na Act Allowing Illegitimate Children to Use the Surname of Their Father, maaaring gamitin ng isang illegitimate na bata ang apelyido ng kanyang tunay na ama. Para magamit ang nasabing illegitimate na bata ang apelyido ng kanyang ama, dapat na mayroong admission of paternity o kinikilala ng tunay na ama na anak niya ang illegitimate na bata. At kailangan din ng ina ng bata ay dapat na pumapayag na gamitin ang kanyang illegitimate na anak ang apelyido ng tunay na ama sa pamamagitan ng pag-execute. Gagawa siya ng affidavit to use the surname of the father. Maaaring makinabang sa Republic Act 9255 ang isang illegitimate na bata kung siya ay ipinanganak noong March 19, 2004 o kaya after March 19, 2004. Kaya sa ating viewer na nagbigay ng katanungan, maaari mong ipagamit sa iyong ipinagbubuntis ang apelyido ng kanyang tunay na ama, hindi ang apelyido ng iyong asawa. Pero, ang aking payo sa iyo, dapat pag-isipan mong mabuti dahil kung ipinagamit mo ang apelyido ng kanyang tunay na ama sa Certificate of Live Birth, makikita kung sino ang tunay na ama ng bata at ito ay isang matibay na ebidensya na ikaw ay nakipagtalik sa ibang lalaki na hindi mo asawa. Dahil nakarehistro na ang ama ng bata ay hindi ang iyong kasalukuyang asawa. Dahil dito, ang iyong asawa ay maaari kang sampahan, pati yung ama ng iyong anak, ng kasong adultery. Ang nagkasala ng adultery ay may parusa na pagkakulong ng mula 2 years, 4 months and 1 day hanggang 6 na taon. Mga kaibigan, hanggang dito na lang ang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye!